Alright, live na po tayo. Hello, good afternoon po sa lahat. So again, welcome po sa ating Bible study. So magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Matthew 1, chapter 1, verse 9, sa kay Hezekias po. Pero sa pag-aaral po natin ng kay Hezekias, doon po tayo sa pangalawa ng mga hari, no? Yung Second Kings, mga hari sa Tagalog pa. So, nakahanda na po yan kay Lolo tsaka kay Lola. Ayan, okay na po yan, Lola Lita, no? Okay na yan. Ano na po yan, mga hari. Chapter 18. So, doon tayo sa chapter 18. Sige, punta tayo. Tingnan po natin. 18. Verse 13. Sa 13 po tayo magsisimula. Okay? So, basahin muna natin and then we will pray. Okay? 13 hanggang mahaba pala to. Okay. Okay, 13 hanggang 16. Basahin muna natin. 13 hanggang 16. So, gusto ko marinig si Ate Arsha niya. Namimiss na namin boses ni Ate Arsha. Okay lang ba? Makakapagbasa ka ba, Ate? Okay, sige. 13 hanggang 16. Okay. Nang ika-14 na taon ni Hari Hezekias, si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng bayang nakukutaan ng Juda at sinakop ang mga iyon. Si Hezekias na hari ng Juda ay nagsugo sa hari ng Assyria sa Lachish na nagsasabi, "Ako'y nagkamali, iwan mo ako. Ano mang ipataw mo sa akin ay aking papasanin." At pinatawan ng hari ng Assyria si Hezekias na hari ng Juda ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Ibinigay ni Hezekias sa kanya ang lahat ng pilak na natagpuan sa bahay ng Panginoon at sa kabangyaman ng bahay ng hari. Nang panahong yaon ay inalis ni Hezekias ang ginto mula sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at mula sa mga haligi na binalutan ni Hezekias na hari ng Juda at ibinigay ito sa hari ng Assyria. Okay, so yun po muna ating babasahin at magpapatuloy tayo mamaya. Tayo po yung manalangin muna sa ating pagsisimula. Panginoon, ikaw nga ang Diyos ng mga hukbo. Ikaw ang soberanya sa lahat. Ikaw ang may likha at lahat ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong ipaintindi at ipaunawa sa bawat isa sa pamagitan ng iyong salita na ikaw po ang hari ng mga hari at ikaw ang nasusunod sa lahat at ikaw ang dapat masunod sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita. Ito po ay magkakapagbigay ng panibagong mga instruction sa bawat isa upang aming sundin. Panginoon, patuloy mo pong i-work sa mga puso ng bawat isa na ikaw lamang ang soberanya at kami po ay susunod sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yun po, magsisimula tayo dito sa story, no? Sa verse 13. Kung matatandaan nyo po nung last time, kahapon, natutunan natin, parang nag-review tayo, no? Kahapon po, no? Yung mga nasa Israel, so yung mga nasa timog na kaharian, kasi nga po na-divide yung kingdom, naging Israel at Judah. Itong mga nasa Israel, hindi po sila sumunod. Ito, pinapakita ko po sa inyo yung verse 12, no? Sila po'y nasakop ng Assyria. Okay? Assyria. Sa anong dahilan?
Dahil ba malakas ang Assyria? Dahil ba maraming mga sundalo ang Assyria? Dahil ba mahina ang Israel? Well, ang dahilan po is verse 12. Sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang nilabag ang kanyang tipan, maging ang lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, hindi sila nakinig ni sumunod. Okay? So, itong verse 12 ay paalala sa bawat isa na tunay nga tayo po ay niligtas na ng Panginoon. So, hindi na po tayo harap sa paghuhukom. Pero again, pinaalalahanan po tayo dito na meron pa rin pong karampatang disiplina. Again, hindi na po parusa, no? Disiplina na po kung tayo man po ay hindi nakikinig sa Panginoon. Dinidisiplina tayo upang tayo ay lumakad ng matuwid. So, yun po ang dahilan. Hindi para po tayo ay parusahan, bagkus para tayo ay disiplinahin. Ngayon, so pagpapatuloy po ng story, ito na po yung nangyari. Nabanggit po natin kanina yung Assyria and ngayon nabanggit muli itong Assyria. Kasi ganito po yon. So sa buong Israel, again, dalawa po, 'di ba, na-divide po sa dalawa. Yung sa north, yung Israel, nasakop na po 'yon ng Assyria. Ngayon yung Judah, yung sa ibaba, sa Southern Kingdom, hindi pa po sila nasakop. Ngayon, si Sennacherib na nababasa nyo dyan sa verse 30 na hari ng Assyria, siya po yung umahon laban sa lahat ng bayang nakukutaan ng Judah at sinakop ang mga iyon. So, kung makikita nyo po dito, nagsimula pong, kumbaga, pagkatapos sa Israel, inaatake na rin po yung Judah, no? Inaatake na po yung Judah, sila King Hezekias. So, ano po yung naging tugon ni Hezekias? So, ito po, verse 14. Si Hezekias na hari ng Judah ay nagsugo sa hari ng Assyria sa Lachish na nagsasabi, ako'y nagkamali, iwan mo ako, anumang ipataw mo sa akin ay aking papasanin. At pinatawan ng hari ng Assyria si Hezekias na hari ng Judah ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. So bakit po ito ang sinabi ni King Hezekias? So by the way, inaatake po ng hari ng Assyria ang Judah kasi nagrebelde po sila King Hezekias. Okay? Kasi nga po dati, nagbibigay po sila ng tax na tinatawag sa Assyria kasi nga malakas yung Assyria. Pero hininto po yun ni King Hezekias. So ngayon, nagalit tong hari ng Assyria, inatake sila. So ito ang nangyari. Kaya sinabi ni Hezekias, ako'y nagkamali. Okay? Ngayon, iwan mo ko, ibig sabihin nun, wag mo na akong atakihin. So, anumang ipataw mo sa akin, ibibigay ko. Okay? Kumbaga, magbabayad ako kung magkano man yung ipapataw mo sa akin. So, pinatawan po siya ng hari ng Assyria ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Now, in verse 15, ibinigay ni Hezekiah sa kanyang lahat ng pilak na natagpuan sa bahay ng Panginoon at sa kabangyaman ng bahay ng hari. So kung may imagine nyo po, ibig sabihin, napakalaking halaga po yung ibinayad ni King Hezekias doon sa hari ng Assyria. And in verse 16, ng panahong yaon ay inalis ni Hezekias ang ginto mula sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at mula sa mga haligi na binalutan ni Hezekias na hari ng Judah at ibinigay ito sa hari ng Assyria. So again, ano po itong nababasa natin ngayon? Pagpapakita po ito na sobrang lakas po talaga ng Assyria. Na to the point na pati yung mga ginto, di ba kung matatandaan nyo sa yung mga nakaraang nabasa po natin noong Lunes at Martes. Di ba napag-aralan po natin na grabe yung collection, no? Yung mga tithes, no? Yung pagsasaayos nila muli sa templo. Ngayon, makikita nyo po dito, tinanggal na naman yung mga ginto. Kailangan tanggalin kasi nga po yung halaga na dinedemand po ng hari ng Assyria ay napakalaki. Okay? Naintindihan niyo po? So, kailangan niya po yun bayaran. Kailangan niya po yun bayaran. And ito rin po ang nagpapakita sa atin na sobrang lakas talaga ng Assyria. Okay? Tandaan niyo po ito kasi mamaya mababasa natin.
Sobrang lakas ng Assyria during this time. Okay? Lakas talaga nila. So magpapatuloy tayo sa verse 17. Ngayon, isinugo ng hari ng Assyria ang Tartan, ang Rabasaris, at ang Rabsake, na may malaking hukbo mula sa Lakish patungo kay Haring Hezekiah sa Jerusalem. So, kung makikita niyo po dito, nagbayad na po sila Hezekiah. Pero, hindi pa rin po, kumbaga, na-satisfy. Kumbaga, hindi pa rin, ano ba yung Tagalog sa satisfy? Hindi pa rin na kontento, no? Si yung hari ng Assyria, nagpadala pa siya, no? May nabanggit pong pangalan dito, Tartan, Rabsaris, Rabsake. Ano po 'yun sila? Ito ay sila po ay may malaking hukbo. Okay? Ibig sabihin ito yung mga malalakas na hukbo galing po sa Assyria. So bakit po kaya nagpadala ang hari ng Assyria ng ganito kalakas na hukbo? Isa po sa dahilan is pinapakita nila sa Judah, sa kaharian, no, nila King Hezekiah, na ayaw lang namin ng bayad. Okay? But ang gusto namin is yung kayo, masakop namin kayo. Okay? Magpasakop kayo sa amin. So ito po yung pinapakita at ginagawa ng hari ng Assyria. Okay? At sila'y umahon, patuloy tayong magbasa, at sila'y umahon at nakarating sa Jerusalem. Nang sila'y makarating, sila'y pumasok at tumayo sa tabi ng daluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan patungo sa parang nabilaran. Okay. So, naintindihan ko po, no, medyo hindi natin pamilyar itong binabanggit dito na lugar. Pero parte po ito sa Judah kung saan doon po hinto itong mga malalakas na hukbo or malalaking hukbo na pinadala ng hari ng Assyria. Okay? Sige lang po, ano lang po muna tayo sa story, no? And verse 18, nang matawag na nila ang hari, lumabas sa kanila si Eliakim na anak ni Hilkias, na siyang katiwala ng bahay, at si Sebna na kalihim, at si Joa na anak ni Asaph na tagapagtala. So ibig sabihin, nang humarap po doon sa mga hukbo na pinadala ng hari ng Assyria, ito po yung tatlong humarap. Si Eliakim, si Hilkias, at si Sebna. Sebna, Joa. Okay? Now, ano po yung nangyari pagkatapos? Verse 19, at sinabi ng Rabsake sa kanila. By the way, Rabsake po is hindi pala siya pangalan ng tao, pero Rabsake is parang ano po siya, yung title, no? Parang ano ba, parang dito, general, parang mga ganun ba? General. Official. Ayun, official, tama. Tama, okay? So, ano siya, yung ranggo, kumbaga, no, official, no, ng mga hukbo. So, ang sinabi ng Rabsake sa kanila, ito yung sinabi, no? Sabihin ninyo kay Hezekiah, na sinabi nila dun sa tatlo na humarap sa kanila, ganito ang sabi ng dakilang hari. So, sino po tong dakilang hari? Ang hari ng Assyria, no? Ito daw yung sabi ng hari ng Assyria. Sa ano ninyo binabatay ang pagtitiwala ninyong ito? Okay? So, ano daw yung parang pinagkakatiwalaan, no? Ano yung pinagkakatiwalaan ng Judah? Bakit ayaw nila magpasakop? And verse 20, iyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang, may payo at kalakasan sa pakikidigma. Ngayon, kanino ka nagtitiwala na ikaw ay maghimagsik laban sa akin? So again, imagine niyo po, ito po yung salita ng hari ng Assyria laban sa kay King Hezekiah, no? Sabi ng hari ng Assyria, kanino ka nagtitiwala? Bakit ka naghimagsik laban sa akin? Verse 21, narito ngayon, ikaw ay umaasa sa Ehipto, sa baling tungkod na iyon na tutusok sa kamay ng sino mang taong sasandal doon. Gayon si Faraon na hari ng Ehipto sa lahat ng umaasa sa kanya. So nabanggit po ng hari ng Assyria, kay Egypt ka ba na umaasa? No? So parang pinapakita po dito ng hari ng Assyria na wala kang aasahan sa hari ng Assyria, hari ng Ehipto, dahil lahat daw ng umaasa sa kanya, sa baling tungkod na iyon natutusok sa kamay ng sino mang taong sasandal doon. So ibig sabihin mapapahamak pa rin kung sino man ang umaasa sa Ehipto, no?
So, yun lang po ang ibig sabihin dito. Now, in verse 22, ngunit kung inyong sasabihin sa akin, sabi ng hari ng Assyria, so okay, kung sasabihin ninyo sa akin, kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya yaong inalisan ni Hezekias ng matataas na dako at ng mga dambana na sinasabi sa Juda at Jerusalem, kayo sasamba sa dambanang ito sa Jerusalem? Okay. um, ang ibig pong sabihin po dito, no, yung hari ng Assyria, sinasabi niya kay King Hezekias, so umaasa ka sa Panginoon nyo na Diyos. Sasabi niya, di ba tinanggal mo yung mga matataas na dako? So alam naman po natin na yung matataas na dako ay lugar kung saan po sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi po alam yon ng hari ng Assyria. Ang akala niya po, yung pag-alis niya nung mga matataas na dako ay kumbaga masamang bagay. Okay? Pero hindi niya alam, mabuting bagay pala yung ginawa nila, ano. So, yun po yung sinasabi ng hari ng Assyria dito. Baka kasi malito kayo, no? Bakit sinasabi ito ng hari ng Assyria? Kasi nga akala niya, yung pagtanggal po ng mga matataas na dako ay isang masamang bagay para sa kanila. Kasi nga, akala nung hari ng Assyria, dun sumasamba sa Diyos. Pero actually, baliktad, no? Hindi yun alam ng hari ng Assyria. So, kung makikita nyo po dito, ano lang po talaga tong hari ng Assyria? Kumbaga, nagsasalita siya ng ganitong bagay upang takutin lamang talaga sila, Hezekias at ang Juda. Okay? So, ito po yung ginagawa nung kalaban, no? Tinatakot lamang sila. Pwede natin itong ma-relate po sa ating mga buhay. Ang ginagawa lang talaga ng kalaban is takutin lang talaga tayo. Well, alam po natin na dapat wala tayong katakutan, pero yun ang ginagawa ng kalaban, no? Binabaling yung takot natin sa mga bagay na hindi dapat natin katakutan. So anyway, patuloy tayo. Verse 23, halika ngayon, no? Sabi nung hari ng Assyria, makipagpustahan ka sa aking Panginoong hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung makakaya mong lagyan ng mga kabayo ang mga iyon. So, parang may challenge po na binigay, no? Okay, sabi niya, okay, bibigyan namin kayo ng 2,000 kabayo kung meron kang 2,000 mga ngabayo. Parang ganun ang sinasabi dito. Verse 24, paano mo may tataboy ang isang punong kawal mula sa pinakamahina sa mga lingkod ng aking Panginoon, samantalang umaasa ka sa Ehipto para sa mga karwahe at mga ngabayo? So, pinapakita niya dito yung, kumbaga nagmamalaki po yung hari ng Assyrian na mas malakas daw talaga sila. Kahit na sila Hezekias ay umasa, no, sa Ehipto, wala pa rin daw yun magagawa. Parang ganun lang po yung ginagawa ng hari, no? And then verse 25, bukod dito, so nagdagdag pa siya, bukod dito, ako ba'y umahon na hindi ko kasama ang Panginoon laban sa lugar na ito upang ito'y wasakin? Sinabi ng Panginoon sa akin, umahon ka laban sa lupaing ito at wasakin mo ito. Oh, okay. Baka po, tingnan po natin, no? Baka malito tayo dito sa salitang ito. Okay? Sabi, again, ang nagsasalita po nito yung hari ng Assyria. And take note, sabi ng hari ng Assyria, ako ba'y umahon na hindi ko kasama ang Panginoon laban sa lugar na ito upang ito'y wasakin? Sinabi ng Panginoon sa akin, umahon ka laban sa lupang ito at wasakin mo ito. So, ibig sabihin po ba na ang Diyos, no, ang Panginoon ay kasama po ng hari ng Assyria? Kasi kiniklaim nila, no? Kiniklaim nila na sabi ng Panginoon daw sa kanila na wasakin daw nila yung Juda. Okay? So, yun po yung sinasabi ng hari ng Assyria. So, tingnan natin kung yun ba ang ibig sabihin nito. Patuloy tayo muna. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliakim na anak ni Hilkias at sina Sebna at Joah sa Rabsake. So, sumagot na po yung tatlong humarap po, no? Hinihiling ko sa iyo, magsalita ka sa iyong mga lingkod sa wikang Armaiko.
sapagkat naintindihan namin iyon. Huwag kang magsalita sa amin sa wikang Juda, sa mga pandinig ng taong bayan na nasa pader. Okay. So parang nag-request yung tatlo sa Rabsake na kumbaga kasi nag-ano pa po to sila eh. Kumbaga parang nagne-negotiation pa, no? Parang gano'n. Okay? So sinabi nila magsalita sila sa lingwahe ng Aramaic or Armaico. Kasi daw naintindihan naman nila, huwag daw magsalita sa wikang Juda kasi nga maririnig ng lahat ng mga tao. Parang ganun po eh. And then, sabi nung Rabsake, sabi po dito, ngunit sinabi ng Rabsake sa kanila, sinugo ba ako ng aking Panginoon? Ito pong Panginoon na salita na to, hindi po yung Panginoon na yung Diyos, no? Panginoon parang yung master lang ba, no? Yung hari ng Assyria. Sabi ng Rabsake, sinugo ba ako ng aking Panginoon upang sabihin ang mga salitang ito sa iyong Panginoon at sa inyo? At hindi sa mga lalaking nakaupo sa pader na nakatadhan ng kasama ninyo na kumain ng kanilang sariling dumi at uminom ng kanilang sariling ihi? So makikita nyo dito yung pagmamalaki ulit, no? Nagmamalaki ulit itong Rabsake. Kumbaga confident talaga kasi sila, no, na masisira talaga nila ang Juda. So, ayun, parang tinatakot nila kaya nagsasalita sila sa wika ng Juda para marinig lahat ng mga tao, no, yung banta na sinasabi nitong mga taga-Assyria. So sana nakakapa-follow pa po kayo, no? Alright, pagkatapos noon, ito na nga, pagkatapos ay tumayo ang Rabsake at sumigaw ng malakas sa wikang Juda. So tingnan niyo po, no? Tinatakot talaga sila. Sabi niya, pakinggan ninyo ang salita ng dakilang hari, ang hari ng Assyria. So you see, grabe yung pagmamalaki. Bakit? Sino yung dakilang hari na kanilang tinutukoy? Hindi po ang Panginoon, but ang hari ng Assyria. So, grabe yung pagmamalaki na pinapakita nila dito. And verse 29, ganito ang sabi ng hari, huwag kayong padaya kay Hezekias, sapagkat kayo'y hindi niya maliligtas sa aking kamay. Okay? So ngayon, parang sinasabi nung Rabsake sa mga taga-Juda na yun nga, walang kakayanan si Hezekias na iligtas sila, no, sa kamay ng hari ng Assyria. So again, pagmamalaki ang pinapakita dito. Verse 30, huwag ninyong hayaang pagtiwalain kayo ni Hezekias sa Panginoon sa pagsasabing, tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon at ang lungsod na ito ay hindi ibibigay sa kamay ng Assyria. So nilalapastangan dito ngayon yung pangalan ng Panginoon, no? Sabi nung Rabsake sa mga taga-Juda na huwag kayong maniwala sa sasabihin ni Hezekias. Okay? Kapag sinabi niya na ililigtas kayo ng Panginoon, hindi yan totoo. So parang ganun ang sinasabi nila. Okay? Again, nilalapastangan po nila ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, sa 31, huwag kayong makinig kay Hezekias. So bumalik kay Hezekias ulit. Sapagkat ganito ang sabi ng hari ng Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin at lumabas kayo sa akin. At ang bawat isa sa inyo ay kakain mula sa kanyang sariling puno ng ubas. At ang bawat isa mula sa kanyang sariling puno ng igos. At ang bawat isa sa inyo ay iinom ng tubig sa kanyang sariling balon. So ano po yung offer ng hari ng Assyria? Sabi niya, no? Sabi niya sa mga taga-Juda, makipagpayapaan kayo sa akin. Ibig sabihin, makipagsundo kayo sa akin. Kung ayaw niyong mamatay, okay? Ngayon, kumbaga, mamili kayo. Magpasakop kayo sa akin, tapos, bibigyan ko kayo ng, ayun, makakain, no? Maiinom, kumbaga, magiging maayos ang buhay ninyo. And, maibanggit ko lang po sa inyo, ganito rin po ang offer ng mundo. Okay? Ganito din po ang offer ng demonyo, no? Magpasakop ka sa kanya, ang offer niya sa iyo is kasaganahan dito sa mundong ito. And marami po ang no? Nagpasakop sa ganon. Okay? Okay? Pero tingnan natin kung ano po yung magiging sagot ng mga taga-Juda, ng mga Israelita. Okay? 32. Hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupaing gaya ng inyong sariling lupain. Kumbaga, ito patuloy pa po ito sa parang offer, no, ng hari ng Assyria. Isang lupain ng trigo at ng alak.
isang lupain ng tinapay at ng mga ubasan, isang lupain ng langis na olibo at ng mga pulot, upang kayo'y mabuhay at hindi mamatay. At huwag kayong makinig kay Hezekias kapag kayo'y ililigaw niya sa pagsasabing ililigtas tayo ng Panginoon. Again, nilalapastangan po ulit, no, ang pangalan ng Panginoon. And again, nag-o-offer sila ng ganito, pagka sariling lupain ng ganito. So you see, very similar talaga sa kung ano man ang offer ng demonyo, no, ni Satanas sa mga tao. And sadly, marami po ang nahuhulog doon. Kaya yun ang sinasamba nila. Okay, anyway. So yun po yung offer, no? Ano yung tugon nila? Ito pa, may dagdag pa pala sila, no? Mayroon na bang sino man sa mga Diyos ng mga bansa na nakapagligtas ng lupain niya sa kamay ng hari ng Assyria? So again, patuloy ito, no? Kinakausap nila yung mga taga-Juda. Sabi nila, may nakita na ba kayo na sa mga Diyos ng mga bansa na nagligtas sa lupain niya sa kamay ng hari ng Assyria? Kasi nga po, malakas po talaga yung Assyria sa panahong ito. Nasasakop nila, natatalo nila yung mga bansa na kanilang nilalabanan, no? And then ito, kaya grabe yung pagmamalaki nila. And sinasabi nila, tingnan nyo, walang Diyos, yung mga Diyos ng mga bansang iyon, wala, hindi sila niligtas, natalo namin sila. Parang ganun yung sinasabi, okay, ng hari ng Assyria. Ngayon, ito, nagbigay siya ng example. Nasaan ang mga Diyos ng Hamat at Arpad? Nasaan ang mga Diyos ng Sepharvaim, Hena at Iva? So ito mga nabanggit dito, again, mga lugar to na sinakop nila. So sabi nila sa mga taga-Juda, tingnan nyo, niligtas ba ng mga Diyos ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena, Iva? Niligtas ba sila? And ito, take note, tingnan nyo itong huli. Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? Natatandaan nyo po ba yung Samaria? Samaria is the capital city of Israel. Capital city ng Northern Kingdom, Israel. Nasakop din po yun ng Assyria, di ba? So kaya ang laki na ng ulo, no, ng Assyria. Kasi nga pati nga yung alam kasi nila na pareho po ang Diyos na sinasamba ng Juda at ng Israel. Kaya lang itong mga Israelita, nagsamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. So yun yung pagmamalaki ng mga hari ng Assyria, no? 'Di ba? Saan niligtas ba sila? Hindi. Ngayon, ito pa. Sino sa lahat ng mga Diyos ng mga lupain ang nakapagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay? Again, hari po to ng Assyria nagsasabi. Na ano pa't ililigtas ng Panginoon ng Jerusalem sa aking kamay? Okay, so nakita niyo po, pagmamayabang, pagmamataas at paglalapastangan sa Panginoon. Okay? And verse 36, ngunit ang bayan ay tahimik. So ito po yung response, ito po yung tugon ng mga taga-Juda. Ang bayan ay tahimik, hindi sila nagsalita, hindi siya sinagot ng kahit isang salita, sapagkat ang utos ng hari ay huwag ninyo siyang sagutin. So sumunod po yung mga taga-Juda sa instruction, no, ni King Hezekias. Huwag niyo sagutin kung ano man yung sasabihin nila. And verse 37, na magkagayon, si Eliakim na anak ni Hilkias, na katiwala ng sambahayan, si Sebna na kalihim, at si Joa na anak ni Asaph, ang tagapagtala, ay pumunta kay Hezekias na punit ang kanilang suot at sinabi sa kanya ang mga salita ng Rabsake. So ibig sabihin po dito sa verse 37, kasi nga po, hindi pa humarap si King Hezekias doon sa Rabsake. Ang humarap lamang yung tatlo na lingkod. Okay? Tapos, pagkatapos ng pag-uusap nila, pumunta na sila kay King Hezekias. At sa pagpunta nila, sinabi nila lahat yung mga sinabi nung Rabsake. At kung makikita nyo po dito, ano yung description, pumunta sila kay Hezekias na punit ang kanilang suot. So, ano ibig sabihin sa Old Testament kapag punit po ang suot? Anong ibig sabihin kapag ganun po? Okay, magpo-pause muna ako at kasi ako pa kanina ko pa inaano to. Gusto ko lang marinig. Meron po ba kayong ideya kung ano yung pinapakita kapag ang tao sa Old Testament ay punit ang suot?
May idea po ba kayo? Kinalmot po siya ng pusa? Inatake po ba ng aso? Ano po ibig sabihin nun? Sa Old Testament, pagpapakita nun na, sige, baka may makasagot po. Okay. Sign daw na morning. Ano yan? Dahil sa unpleasant situation. Unpleasant situation. Hindi. Hindi ba evening? Ay, morning. Morning na yung pang para nagluluksa ba yan? Okay. Alright. So actually, tama po yung sagot nila Siren, nila Mami, na sa Old Testament po, kapag po ang mga Israelita ay nagpunit po ng kanilang damit, pagpapakita po nun na sila po ay nagluluksa ng lubha. Sila po ay, kumbaga, nasa sitwasyon po sila na hindi maganda. And, para po sa pagpapatuloy, kasi yung chapter 18, story lang po yun, papatuloy tayo sa chapter 19. Okay? Basahin natin yung 19. Di ba, pumunta na sila kay King Hezekias, no? Kinuwento na nila. So ito po yung nangyari, verse 1. Nang ito'y marinig ni Haring Hezekias, pinunit niya, okay? Tingnan niyo po, ano yung naging reaction ni King Hezekias? Pinunit niya ang kanyang mga suot. Nagbalot ng damit sako at pumasok sa bahay ng Panginoon. So, ito po yung pagpapakita nila na again, sila po ay kumbaga na-recognize nila yung anong tawag dito? Na-recognize nila yung isang bagay na hindi maganda na mangyayari po sa kanila. At pagpapakita rin po iyon ng pagrepent nila. Okay? Pagpapakumbaba nila sa Panginoon. So, every time na pinupunit po nila yung kanilang mga suot, nagbabalot po sila ng damit sako, ano po yan? Pagpapakita po yun na pagpapakumbaba nila sa Panginoon. At kung may mga kasalanan po silang nagawa, pagtalikod po sa mga kasalanan. Pagpapakita po nun. And, kung makikita nyo dito, si King Hezekias, nung narinig niya po yun, ano po yung naging reaction niya? Naghanap po ba siya ng makakatulong sa kanya? No? Naghanap po ba siya ng makakatulong sa kanya? Naghanap po ba siya ng alay upang makatulong? No. But ang ginawa po niya, pumasok siya sa bahay ng Panginoon. So makita natin dito kung kanino po siya nagtitiwala. No? Kung kanino po siya nakadepende. Okay? So mga kapatid, siguro binibigyan tayo ng pinapakita ng Panginoon ngayon sa sitwasyon na mahirap, sa sitwasyon, kung mayroon man po tayong pinagdadaanan, no? Tulad nito nila, ang tanging takbuhan natin dapat talaga is ang Panginoon. Wala nang iba. No? Tingnan niyo po, di ba? Pumasok sa bahay ng Panginoon si King Hezekias. Bakit? Anong gagawin niya doon? Siyempre, siya po ay mananalangin sa Panginoon. Okay? Patuloy natin. Verse 2. Kanyang sinugo kay Propeta Isias. Okay, sa panahon pala nito, si Prophet Isaiah, no, is naglilingkod pala sa mga Israelita during this time. Kanyang sinugo kay Propeta Isaias na anak ni Amos, sina Eliakim na katiwala sa bahay, si Sebna na kalihim, at ang matatanda sa mga pari na may mga balot, at ang matatanda sa mga pari na may mga balot na damit sako. Pasensya na po sa pronunciation ko sa Tagalog, no? Ito po, sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Hezekias, ang araw na ito ay araw ng kabagabagan. Ano bang tama nito? Kabagabagan? Kababagan? Kababalaghan? Basta, ang araw na ito ay araw ng kabagabagan, ng pagsaway at ng kahihiyan. Ang mga bata ay dumating na sa kapanganakan at walang lakas upang sila ay mailuwal. So ano pong sinasabi ni King Hezekias? Pinapakita po dito na wala talaga silang lakas. Pinapakita po dito na nanghihina na po talaga sila. Pinapakita dito na
wala talaga silang kakayanan na lumaban po sa Assyria. Okay? Yan po ang nangyayari dito during this time. Imagine niyo po 'yun, 'di ba? Kanina nabasa natin, naubos na yung ginto, pati yung sa templo, kinuhanan na nila para lang mabayaran. Ngayon, aatakihin sila. Ito, grabe yung description niya, no? Ang mga bata ay dumating na sa kapanganakan at walang lakas upang sila'y mailuwal. Ano po to, no? Matalinghagang pagkakasalita na ang ibig kahulugan po nito ay wala na talagang lakas, na hindi na kaya iluwal. Alam mo, parang nandyan na pero hindi ko na kaya. Parang ganun po, no? So, yun po ang pinapakita, no? Imagine natin, let us think, no, yung situation nila ngayon, na kumbaga kalunos-lunos yung daranasin po talaga nila. Now, in verse 4, marahil ay, okay, teka lang po. Bakit nag-automatic? Okay, marahil ay marinig ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng mga salita ng Rabsakeh na siyang sinugo ng kanyang Panginoong hari ng Assyria upang tuyain ang buhay na Diyos. Tuyain, no? Kumbaga, kutyain or yun nga, lapastanganin, no? At sawayin ang mga salita na narinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya't itaas mo ang iyong panalangin para sa nalalabing naiwan. Teka lang po, sino ba nagsabi nito? Tingnan lang po natin, no? Medyo na ano ako po eh. Okay, kanyang sinugo kay Propeta Isaias na anak. Okay, si Hezekias po pala ang nagsabi nito. Tama? Si Hezekias po, no? Okay, ito yung sabi. Okay. Kahit itaas mo ang iyong panalangin para sa nalalabing naiwan. So, ibig sabihin po nito, kumbaga, in-encourage, sinabihan niya po si Isaiah na manalangin para po sa kanila. Okay? Manalangin para sa kanila. Kasi propeta po si Isaiah eh. Okay, Isaiah. Now, at ang mga lingkod ni Haring Hezekias ay dumating kay Isaiah. At sinabi ni Isaiah sa kanila. So, kung makikita niyo po dito, parang nagpadala po si Hezekiah ng mensahe kay Isaiah. Tapos, nung dumating na po itong mga alipin or alagad, ito po yung tugon ni Isaiah. Sige, Ate Arshan, pwede ba pakibasa muna sandali? Sige, pakibasa. 6. At sinabi ni Isaiah sa kanila, sabihin ninyo sa inyong Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo, na ipinanlait sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya, at siya'y makakarinig ng bali-balita at babalik sa kanyang sariling lupain. At aking ipabubuwal siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Bumalik ang Rabsakeh at natagpuan ng hari ng Assyria na nakikipagdigma laban sa Libna, sapagkat nabalitaan niya na nilisan ng hari ang Lachish. Okay, dito lang po muna. So ano po yung naging tugon? 'Di ba? Nanalangin po no sila Hezekiah, sila Hezekiah sa Panginoon. Ito po yung naging tugon, no? Sabi ni Isaiah, no? Sabihin ninyo sa inyong Panginoon, si Hezekiah pong itong Panginoon na nabanggit dito. Ganito ang sabi ng Panginoon, okay? Ng Diyos. Huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo na ipinanlait sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. So again, kung matatandaan niyo po, nilait talaga ng hari ng Assyria ang Diyos, no? Then, ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya at siya'y makakarinig ng bali-balita at babalik sa kanyang sariling lupain. At aking ipapabuwal siya sa pamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. So ano po yung ano dito? So ito na po yung tugon ng Panginoon kala Hezekias, no? At pansinin niyo po, ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya.
Ano po yung pinapakita dito? Na ang Diyos ay soberanya. Okay? Dito po natin makikita na ang Panginoon nating Diyos ay soberanya sa lahat. So you see, anong gagawin ng Panginoon? Maglalagay siya ng isang espiritu doon sa hari ng Assyria. So makikita nyo dito na nasa kamay ng Panginoon ng lahat. At, di ba, verse 7 po yan. Tingnan nyo po ano nangyari sa verse 8. Eh di bumalik yung Rabsake, no? At natagpuan ng hari ng Assyria, by the way, tingnan nyo po, no? Ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya at siya'y makakarinig ng bali-balita at babalik sa kanyang sariling lupain. Tingnan nyo ano nangyari sa verse 8. Nung bumalik yung Rabsake, natagpuan niya ang hari ng Assyria na nakikipagdigma laban sa Libna. Bakit? Sapagkat nabalitaan niya na nilisan ng hari ang Lakish. And in verse 9, nang marinig ng hari ang tungkol kay Tirhaka na hari ng Ethiopia, tingnan mo, siya'y lumabas upang lumaban sa inyo. Siya'y muling nagpadala ng mga sugo kay Hezekias na sinasabi. So kung makikita niyo po dito, nangyari na po yung sinabi ng Panginoon. Diba makakarinig daw ng bali-balita yung hari ng Assyria. So nakita niyo dito, no, narinig niya nang marinig ng hari ang tungkol kay Tirhaka na hari ng Ethiopia. Okay? So, parang ito kasi parang nag-aano rin sila magsisimulang makipaglaban, no, sa Assyria. And then pagkatapos nun, nagmalaki pa rin po yung hari ng Assyria. Bakit? Sabi dito, no, siya'y muling nagpadala ng mga sugo kay Hezekias na sinasabi, ganito ang inyong sasabihin kay Hezekias na hari ng Juda, huwag kang padadaya sa Diyos na inyong inaasahan sa pamagitan ng pangako na ang Jerusalem ay hindi ibibigay sa kamay ng hari ng Assyria. So again, pagmamalaki pa rin po ito. 11, nabalitaan mo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat ng lupain, naganap nilang winawasak, at ikaw kaya ay maliligtas? No? So makita nyo dito, again, yung pagmamalaki ng Assyria. Nailigtas ba sila ng mga Diyos ng mga bansa? Ang mga bansang winasak ng aking mga ninuno? Ang Gozan, Haran, Resef at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Telasar? Okay, wag po kayong malito. Mga name lang po yan ng mga lugar, no? Again, pinapakita po dito ng hari ng Assyria na lahat ng iyon, lahat ng mga nabanggit na iyon na nawasak nila iyon. No? Hindi niligtas ng mga kanilang Diyos yung mga lugar na yon. Pero tingnan nyo po, okay, patuloy. Nasaan ang hari ng Hamat, ang hari ng Arpad, ang hari ng lungsod ng Sepharvaim, at ang hari ng Hena o ang hari ng Iva? Nabanggit na po ito kanina, di ba? And verse 14, tinanggap ni Hezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa ito. Pagkatapos ay pumanhik si Hezekias sa bahay ng Panginoon at iniladlad ito sa harapan ng Panginoon. So again, nung nakatanggap po siya ng yun nga, yung mensahe, ano po yung naging reaction ni Hezekias? Again, hindi po siya naghanap ng tulong sa kahit na sino man at kahit na anong hari. But again, pumanhik po siya sa bahay ng Panginoon. Bumalik siya sa bahay ng Panginoon. Doon siya humingi ng tulong. Kasi, ito yon. At si Hezekias ay nanalangin sa harap ng Panginoon. Di ba kanina sinugo niya si Isaiah na manalangin para sa kanila? This time, siya na po talaga yung nanalangin. Okay? Nanalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, tingnan niyo po yung sinabi ni Hezekias. I think dito tayo magtatapos. O Panginoong Diyos ng Israel. Ito, ang ganda po, no? We will pray for this also. O Panginoong Diyos ng Israel na nakaupo sa itaas ng mga kerubin. Ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at iyong pakinggan at imulat mo ang iyong mga mata, O Panginoon. Tumingin ka at pakinggan mo ang mga salita ni Sennacherib. Si Sennacherib po, hari ng Assyria, na kanyang isinugo upang kutyain ang buhay na Diyos. Na ito yung panalangin ni Hezekias.
Sa katotohanan, Panginoon, winasak na mga hari ng Assyria ang mga bansa at kanilang mga lupain at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy sapagkat sila'y hindi mga Diyos, kundi gawa ng mga kamay ng mga tao, mga kahoy at bato, kaya't sila'y winasak. Galing, no? Amazing. Bakit po? Kasi 'di ba, sabi nung hari ng Assyria, tingnan mo yung mga bansang ito. 'Di ba hindi sila niligtas sa mga Diyos nila? Nawasak namin sila. Pero ano po yung tugon ni Hezekias? Sabi ni Hezekias, no? Sa katotohanan, winasak ng mga hari ng Assyria yung mga bansang iyon. Why? Bakit? Kasi ang kanilang mga Diyos ay hindi naman Diyos. 'Di ba? Hindi naligtas yung mga bansang winasak ng hari ng Assyria. Kasi nga, yung mga Diyos nila, hindi naman talaga yung tunay na Diyos. Yun ay mga gawa ng kamay ng tao, mga kahoy at bato. Kaya't sila'y winasak. Naintindihan niyo po? No? Kumbaga, nag-agree siya. Nag-agree siya sa hari ng Assyria. Oo, winasak mo sila. Yung mga Diyos nila, hindi sila niligtas. Bakit? Kasi hindi naman Diyos yung mga Diyos nila eh. Gawa lang yun ng mga tao. 'Di ba? So you see, kung eto makita natin yung confidence ni Hezekias, no, na ang Diyos niya ang tunay na Diyos at ang Diyos niya ang Diyos din natin. At ang Diyos natin ay ang tunay na Diyos, wala nang iba. Hindi gawa sa kamay ng tao, hindi gawa sa kahoy at bato. 'Di ba? And in verse 19, ngayon nga o Panginoon namin Diyos, iligtas mo kami sa kanyang mga kamay. Isinasamo ko sa iyo upang makilala ng lahat ng mga kariyan sa lupa na ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos. Anong dahilan? Bakit po nanalangin si Hezekias na iligtas sila? Para ba maligtas ang Juda? No. Ang dahilan ng panalangin niya na pakinggan siya ng Diyos, ito yung dahilan, upang makilala ng lahat ng mga kariyan sa lupa na ikaw ang Panginoon, ang tanging Diyos. At yun din po ang panalangin natin. Hindi po para gumaling ako, hindi para maging maganda ang buhay ko, hindi para maranasan ko yung karangyaan ng buhay, hindi. But our only prayer and our only desire is what? Na makilala ng lahat sa mga lupain na ang Panginoon ang tanging Diyos. You see the prayer? Nakita niyo po yung panalangin? Hindi dahil takot sila mamatay, hindi dahil natatakot na sila na sasakupin sila, no. But ano yung prayer niya? Upang makilala ng lahat na ikaw ang tanging Diyos. Kasi nilalapastangan ka eh. Nilalapastangan ka, o Panginoon. Di ba? Ngayon, iligtas mo kami upang makita nila na ikaw ang tunay na Diyos. Na hindi ka Diyos na gawa lamang ng kamay ng tao. Bagkus ikaw ang Diyos na lumikha ng tao. Yun yung panalangin niya. And again, yun ang dapat center ng panalangin natin. Na makilala ang Diyos na siya ang tunay na Diyos at ang kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang. Yun din ang prayer natin, mga kapatid. Di ba? Okay? And in verse 20, may 20 pa ba? Okay, I think wala na po tayong time. Sa verse 20 po tayo magsisimula bukas. Napakaganda po tong 19. Ang dami po nating mapupulutan na aral dito, no? So, yung binasa natin kanina, chapter 18 verse 13 hanggang 19 verse 19. May kita natin dito yung again paglalapastangan ng hari ng Assyria. Huwag po tayong matulad doon, huwag po tayong magmalaki, wala tayong ipagmamalaki. Okay? But lagi po nating tandaan na ang Panginoon ay soberanya sa lahat. Siya ang may hawak. Ang ganda ng prayer no ni King Hezekiah sa verse 13 ba 'yon? Verse 15. Sabi niya no, ikaw lamang sa lahat ng mga kaharian sa lupa, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. So, mga kapatid, sa mga panalangin niyo po, i-declare niyo to, no? Sabihin niyo to no sa mga panalangin ninyo na siya ang soberanya sa lahat. Siya ang may hawak sa lahat. Siya ang may likha sa lahat. So kung ano man po nangyayari sa atin, ano man po ang pinagdadaanan natin, salamat sa Kanya kasi siya ang may hawak nun.
at magtiwala lamang tayo sa Kanya. Gaya nila Hezekias, di ba? Hindi sila nagtiwala na humingi ng tulong sa ibang bansa, but humingi lamang sila ng tulong sa Panginoon. Ganon din po tayo. Kung ano man mangyari sa atin, wala na tayong ibang gagawin. Tayo manalangin sa harap ng Panginoon. Tayo magpakumbaba. Let us leave everything to God. Okay? So bukas po makita-kita po tayo ulit. Tayo po ay manalangin muna. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na ikaw lamang ang Diyos sa lahat ng lupain. Ikaw lamang ang may likha ng lahat. Ang lahat ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong bigyan ng pagnanais ang bawat isa sa aming mga puso na Lord, sa aming buhay ay makilala ka lamang. Na sa aming mga buhay, makita ng mga tao sa mundong ito na ikaw ang tunay na Diyos at papurihan ka ng lahat ng mga tao. Panginoon, naway ang bawat isa ay lalo pang maintindihan ang iyong soberanya na hindi kami matatakot bagkus sa kung anumang mga pinagdadaanan namin sa aming buhay. Sa iyo kami magtitiwala, maghihintay, magtsatsaga. Maraming salamat dahil ikaw ay ang perpektong Diyos. Ikaw ang sakdal na Diyos. At ang iyong kalooban ay maganda para sa lahat ng iyong mga anak. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. See you po ulit bukas. God bless po. Thank you. Maraming salamat po. Bye-bye. God Bye. bless.